Okay. So, the prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan is part of your decision making. It's called economic decisions. Ano ba talaga bibiling ko? Ano ba yung ano natin? Ano ba yung kailangan? Ano ba yung nararapat na bilhin? Kasi kulang yung pera natin, di ba? We have scarcity. So, ano yung kailangan na dapat bilhin? Okay? So, we proceed with the PowerPoint presentation. Of course, okay, let's have a review first. We discuss about economics. It's about in its Greek word, oikonomos, and the one who manages the household. So sino yung nagmamanage ng household? That is oikonomos. Or in general term, economics is the management of the household. O yung sino yung nagiging tagapamahala ng sambahayan at saka yung tagapamahala ng pambansang ekonomiya. So obviously, kapag tagapamahala ng sambahayan, ikaw yan, no? Nagdi-decide. And tagapamahala ng pambansang ekonomiya ay ang government. Okay? The leader of the country or the leader of government decides on its economic decision in a larger scope. Okay? So kapag nagdi-decide lang tayo ng pamamahala sa ating sambahayan, base sa ating kilos na gawin ng maliliit na unit ng ekonomiya, ang tawag doon ay microeconomics. Okay? Um, ito yung ano no, yung mga mamimili, the consumer, the buyer. Ikaw ang consumer at buyer. Even the producer, no? Yung mga nagtitinda, sila rin yung nagdi-decide tungkol sa kanilang mga ano no, sa kanilang mga economic decisions. Ano pa? At pamilihan na kumakatawan sa konsepto ng demand at supply. So pag ninegosyo ng individual. So ayan yung microeconomics. Okay? Next is the macroeconomics in a larger scope. Ito yung pamamahala sa pambansang ekonomiya. Kasama dito ang antas ng empleyo, galaw ng presyo, pulisiya at patakaran ng pinatutupad ng pamahalaan, at ang gobyerno bilang tagapamahala ng pambansang ekonomiya, economic planner. Basically, it is not only the president decides on the decision made by the government na merong mga advisors yan at saka merong mga agency pertaining to economic development. Okay, so ang kabuuan yan, ang gobyerno ang nagdi-decide. Depende doon sa pangangailangan at ano yung dapat i-decide. Yes, apo. May mga nagjo-join. Ilan ko na? Okay, thank you, Don. Meron pa bang papasok? Sige, microeconomics at macroeconomics. Malinaw yan ha. Maliit, malaki. So, ito ay tinatawag ng mga sanangay ng economics. Ang microeconomics talks about pertaining to individual income. And for the macroeconomics is the national income. I-discuss natin later on yan. Siguro on the last part of our semester, no? Yung mga GDP, GNP. When we speak of microeconomics, it is the price of a single product. And for the macroeconomics, it is general price level. Pangmalakihan at pangmalakihan, microeconomics, macroeconomics. Daling intindihin. Okay? Next, we have, ano ang kahalagan ng pag-aaral ng economics? We discussed that. No? Dahil ang ating yaman ay limitado or scarce, that's the basic problem in economics, scarcity. Nakapagbibigay ito ng kaalaman sa aspeto ng pagtitipid o pag-budget ng pera. Kasi as I have said, no, yung pera mo sa bulsa, paano mo titipirin yan? Hindi naman siya, nauubos siya at saka limited. So mahalaga rin ang economics para matutusan ang mga pangailangan ng pamilya at makapagtabi ng sapat para sa mga hindi inaasahang pangyayari. As well, economics is important for the savings. Okay? Hindi ka pa matured dun sa gastos, no? Hindi ka pa,
Hindi ka pa mature dun sa pag-asa sa pagtitipid. So, inaaral natin yan with this subject, no? The introduction of to economics. Okay? Ang economics ang nagsisilbing gabay din, no, sa ating pang-araw-araw upang ating alamin kung anong susunod na yapak ang ating gagawin based on our pagpapasya, no? Base sa ating pagpapasya or decision making. Ano nga ba, 'di ba? Sabi ko ano nga bang bibilin? Ano nga yung ano? Malalaman natin kung paano natin gugugulin or to spend ang ating resources, ang ating pera ayon sa pangangailangan. Okay? Next, tandaan, ang ating yaman, resources ay limitado. Number one, yung oras mo limitado. You only have 24 hours. Ilang oras ang tulog, ilang oras ang laro, ilang oras ang nasa school, ilang oras ang magko-commute, ilang oras ka manonood ng TV, ilang oras. Very limited, 24 hours. 23 hours ka naglalaro ng ML, paano na yung tulog mo? Pagdating sa school, antok-antok. Nagkakaroon ka ng mismanagement of time. Hmm? Tandaan yan, pera. Limited na ng pera, no? Sir, mayaman kami, no? Isang balon ng aming pera. Kahit na, no? As I've said, ang mayayaman, mas maraming demand. Ano pa? Lakas. Yung strength mo, yung effort mo, no? Di tayo robot, napapagod din. Sinisave din siya. Okay? Merong mga parents, no, na business, no? Yung business-minded at nasa trabaho. Pagod. Pagdating sa family, tulog. Wala nang queue time ng family. So, nagkakaroon din ng mismanagement of the household, mismanagement of the resources. Okay? Tungo tayo sa lesson. Ito ay tinatawag ng mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhay. Makinig na mabuti. This is only four principles to be added next time, the 5, 6, 7, 8, 9, 10 principles of economics. So again, economics is a decision making. May kagustuhan kang ipinagpapaliban kapalit ng mas mahalaga. Anong oras ba ako mag-aano? Maglalaro ilang oras at ilang oras yung pag-aaral ko, binabalance mo siya, no? So, kapalit ng mas mahalagang panggawain o sa isang pagkakataon sa isang panahon. For example, mas gusto mo pang maglaro ng online games ng mahabang oras kapalit ng paggawa ng assignment sa AP9. So, anong epekto? Nagdulot ito ng hindi pagpasa ng assignment sa tamang oras because you have this, you mismanage your time resource. Okay? Or strength, yung pagod mo na napudpud na. So, hindi ka na nakagawa ng ano. Kung hindi man yan online games, nag-basketball ka, namasyal kayo, napagod, hindi nakagawa ng iba pang gawain. Mismanagement yan. So, you have to decide kung anong oras. Okay? Kung paano pagkakasaya ng oras at yung pagod mo. Okay? That is a decision making. For example, ito, no? Ano ba ang mabisang pagpapasya? The economic development o environmental protection? So mining and its impact to environment. Sige, magmina lang tayo, maraming ano, kita ang gobyerno. Pero what happened to the environment? Nagkakaroon ng degradation. So, ang gobyerno ay nagde-decide, ano nga bang mabisang pagpapasya? Economic development o environmental protection? Diyan ginagamit ang economics. Ito pa, yung mga bukirin, nagiging subdivision. So, anong mangyayari? Sir, may pabahay tayo. Pero ano kapalit nun? Yung pagsasaka, nawawalan ng trabaho yung magsasaka, yung opportunity na magsaka tayo at umani ng mga bigas, so nababawasan yan. So nagde-decide din ang government o nagde-decide din ang tao o nagpapasa siya kung ano yung mas kawili-wili at mas kanais-nais na desisyon. So kapag ganyan, nagkakaroon ka ng trouble sa ano, pagde-decide, ang tawag dyan ay opportunity cost. And that is our principle number one. Ay, opportunity cost. Ang trade-off. So, ano yung kapalit? No, di ba?
Ano gusto mo? PS5 ba o ano na lang? Pera o ano? So kapag pinili mo isa, oh, may ano, may masasakripisyo. Okay? Ang trade-off ay isang konsepto sa paraan ng pagpili o pagsasakripisyo ng isang tao sa isang bagay bilang kapalit ng isa pang bagay. So mag-decide ng mabuti. Okay? Ang tawag dyan ay trade-off. Next. So kapag ang trade-off, may dalawang aspekto ng pagpapasya ang trade-off. Number one, sa produksyon ng tinapay, for example, sinasabing ang kahusayan or the efficiency ng ekonomiya ay masusukat kung gaano karami ang magagawa nitong tinapay. At pangalawa, equity at kung patas na ipapamahagi ang lahat. Halimbawa, yung kaninang kabahayan, ano? Balik natin. Ano yung efficiency dyan? Magkakaroon ng mga bahay. Anong mawawala? Yung mga dating dami ng pag-ani ng mga bigas dito mababawasan. Or masisiro out siya. Magiging kabahayan na eh. So sa efficiency, ano yung mabisang pagdidesisyon dito? At yung equity, ilan ba yung makikinabang dito? Baka maano to, baka mayayamang, mga mayayaman lang din ang makinabang dito dahil maganda yung lugar, maganda yung bahay, maganda yung ano. So, nagde-decide tayo o ng government or yeah, nagde-decide para doon sa mas kapaki-pakinabang na desisyon sa pag-unlad. Trade-off. Okay? Remember, ang dalawang aspekto, efficiency at equity. Next, pero tayong gawain number one, ito yun, no? Pagsusuri ng benepisyo, the benefits, at kapalit nito, the trade-off. So, gagawin nyo to doon sa Word, tapos copy the table, and then you type ano yung benepisyo at magiging kapalit. Ano yung ano dito, pinag-uusapan? Pagtatrabaho pagkatapos ng senior high school. Okay? Hindi na magka-college or pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. So, ano yung benepisyo at kapalit nito? Sige, isasend ko yung ano ha, yung PowerPoint dito. Yes, ano po yun? Someone's racing? Yung salita ba? Okay, anyway. Sige, raise lang ng hand ha. So, ayan yung gawain natin. Mamaya nyo na gagawin yan ha. Actually, hanggang Monday pa naman siya. Or Tuesday siya. To be submitted. Anyway, I'll be explaining on how you will do it. Next. So, ang pinakatiyak, no? Ano yung una nating principle? It's a trade-off. Kapalit, kapalit at kung ano yung masasakripisyo. So, mawawala, no? Ano pipiliin mo? Bibigyan ka ng tatay mo ng candy at pera. Candy na lang ako. Mawawala ang pera. Trade-off. Gets? So, ang pinakatiyak na pakinabang na makukuha kapag nakapagtapos ng kolehiyo ay ang pagbubukas ng mga mainam ng mga oportunidad sa trabaho. Di ba? Pag nagtrabaho ka after ano, may trabaho ka agad. Ngunit ano yung kabayaran nito? Ano yung kapalit? So, kapag pinag-balance mo yung trabaho at ang pag-aaral, after senior high school, may trabaho ka agad. Ano yung kapalit? Ano yung isang timbangan? Mas mainam na trabaho o mas malaking sweldo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. But it will run siguro mga ano pa, siguro mga 4 years, 5 years pa. Okay? So that is the kapalit, no? Ano yung makikinabang mo between decisions. Okay? Trabaho agad o kung hindi mo naman kailangan ng trabaho, you proceed with your college degree, di ba? Pero yung iba na hindi na makasagot sa college degree nila, they tend to work. May trabaho agad, instant eh. Okay, depende sa kakayahan ha. Hindi, sir, ano gusto ko mag-execute? Hindi ganun ha. Oh.
Pero kung tapos ang pag-aaral, may degree, may knowledge, kung ano man ng course, marketing, computer science, may mas mainam na trabaho kapag nakapagtapos ng pag-aaral. So, it is for the individual to decide kung ano man ang gusto niya. Ang tawag doon ay opportunity cost. Tinitimbang mo yung ano yung makukuha rito, ano yung mawawala, ano yung, ayan. Okay? So, ang pagkakaiba niya sa trade-off, opportunity cost ay ano yung makukuha mo? Sa trade-off, ano yung mawawala, di ba? Ito, ano yung makukuha mo at ano yung value ng makukuha mo? O, di ba? Yung value nito ay yung mas mainam na trabaho. Parang may trabaho later on, di ba? Yung isa, agad-agad nagkatrabaho. Ito naman, later on pa, siguro mga 4 to 5 years. Parang may trabaho, pero ano yung kahalagahan doon? Yan ang tinatawag na opportunity cost. And that is our principle number 2. Nagigets? Okay. Number 3, marginalism. Ito, example nito is the diamond water paradox. Makinig ng mabuti ha. Ito yung pagde-decide mo kung ano yung pipiliin mo. Halimbawa, kung papipiliin ka sa pagitan ng diamond at water, ako hindi pa ako kung walang alisan ano, diamond siyempre. Okay? Sa ganito pagkakataon, malamang na pipiliin mo ang diamond dahil mas may halaga ang diamond kaysa sa tubig. Sir, what do you mean by that? Ang diamond ay very expensive, magagamit mo siya as an investment, pwede mo siyang ibenta. Okay. Sir, bakit hindi tubig? Ang daming tubig, no? Kahit saan ka, kahit saan ka pumunta. So, ang mas may halaga between the two, with your circumstances, yung pagkakataon na meron ito, diamond, wala tayong diamond konti. Pero ang tubig, ang dami. Gets? So, karangyaan ang pagkakaroon ng diamond. Sir, wants yan. Pero you have to choose between the two, di ba? Anong gusto mo? 500, ano ba? Diamond o water? Diamond, hindi mo makikita yan kahit saan, ano? Or limited sa ang tubig, nasa gripo, nasa bottled water. Okay? Diamond water paradox. Pero, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ay nasa gitna ng disyerto. Ano ang mas malaga sa dalawang pagpipilian? Ano ang magiging decision mo? So ito yung tinatawag na paradox of value. Kung ano man yung pinagpipilian, depende na kung saan ka, depende sa anong panahon at anong sitwasyon, ano ang mas mahalaga doon. Yun ang tinatawag na paradox of value. Kung ano man ang may kung ano man ang may halaga, mali. Kung ano man ang may halaga, okay ha. Depende sa pagkakataon, yun ang magiging desisyon mong pipiliin. Ikaw pa rin mamimili. Siyempre, nasa gitna ka ng disyerto. Uuubos yung ano mo, tubig mo sa katawan. Ano yung may diamond? So, what is the paradox of value means? Kung ano yung kinakailangan mo sa pagkakataong ito, yun ang pipiliin mo. O, di ba? Yun ang pipiliin. Yun ang tinatawag na paradox of value. Nagigets? O, sa atin ngayon, hindi naman natin kailangan ng tubig. I mean, hindi tayo gagasta ng tubig, di ba? Available naman yan, accessible kahit saan. Sir, ano na lang ako, diamond na lang ako. Ay, sir, iPhone 16, ano? Di ba? Pero kung nasa disyerto ka, iPhone 16 ka pa ba? What's the point? The paradox of value. Ano yung mas mahalaga kung ano mang pagkakataon meron ka? Nagigets ha? Yan ang part of your decision making. Pero kung wala ka sa disyerto, dito ka sa school, ayan, tubig is andyan lang, diamond or gadget, di ba? Okay, nagigets ha? So the definition of diamond water paradox is yung marginal utility. Ano yung may pakinabang sa pagkakataon na yun? Di ba? On the other side, mas mataas ang marginal utility o yung pakinabang
ng diamond. Kahit gumastos ka ng maraming pera dyan, bibilin mo yan kasi yung tubig nandyan lang. Sometimes libre nga eh. So, ang baba ng marginal utility. Pero magbabaligtad ito kung ikaw ay nasa isang pagkakataon na kailangan mo ng tubig. Ah, gets? Marginalism ang tawag siya. Depende rin sa pagdesisyon mo. Sa disyerto ka, ay, sir, diamond pa rin. Tiisin ko yung tubig. Eh, decision making mo yan, di ba? O baka mamaya dead ka dyan. O, at least may diamond. Dead ka naman, o, di ba? That's the worst scenario if you choose the wrong way, di ba? Pero due to that circumstances, minsan pinagpipilian yung kaibigan at saka pera. O, di ba? Depende din sa pagkakataon. Hindi ko sinabing ano, pero piliin mo. Okay? O, alam na. Trade-off, opportunity cost, marginalism. O. So, sa konsepto ng marginalism, sakop nito ang konsepto ng utility. Yung gamit nito sa'yo. Kung magdi-decide ka, anong gamit? Eh, yung tubig, uhaw na uhaw ka na sa disyerto. Di ba? Kung anong bagay ang makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan o kahalagahan or any satisfaction, ito ang pipiliin mo kahit gumasta ka ng sagad sa iyong kakayahang bumili. Di ba? Yan sinasabi rin natin kanina. Ano yung economics? May kakayahang bumili at depende sa pangangailangan. Okay? Sa iPhone 16, wala ka naman pambili. Siyempre, depende lang sa sagad. So, kung ang marginal utility, ang tawag dito ay kung saan aabot ang 20 pesos mo. Kung yan ang kakayahan mo, maximize. Di ba? Wag ka rin mag-ano ng gumastos ng 40 pesos kasi nga 20 pesos lang. Oh, sa commercial, tama yon. Ang tawag doon, marginal utility. Ano yung pinaka mas pakinabang mo mabibili sa 20 pesos? Oh, that's the point, ha? Okay? Gets? Oh, ito yung gawain 2. You're going to write or magsulat ng sanaysay tungkol sa pagpili at pagpapasya. Sorry for speaking English in some way, ha? Ano ko eh. Wala lang. So, kung ikaw ay may pagkakataon ng bumoto sa eleksyon, though wala ka pa, di ba? Wala ka pa sa edad, iboboto mo ba ang isang kandidatong binigyan ka ng 1 kilong bigas kapalit ng iyong desisyong iboto ito? So, you're going to write an essay about choice and decision making. 1 kilong bigas kapalit ng boto. So, pangatwiranan, gamitin ang konsepto ng opportunity cost at trade-off. Okay? O, gawain to na to, ha? Next, this will be the last principle 4. No? Principle 4, reward system. Tingnan mo yung mga picture. May question. Bibili ka ba? 60%. Ang laki nito. Tapos yung Christmas, no? Yung talagang tina-target din ng mga Shopee at Lazada during Christmas kasi ang dami natin pera. So up to 90. Saan ka pa pupunta? Sir, sa Divisoria ay siksikan dun eh. Oh. Pero ito, nagbibigay sila ng magandang product for a discounted price. So yung reward system ay bahagi yan ng mga discounts at saka yung mga ano yung makukuha mo. So with this 60%, 90% Shopee 4.4 by ano ba tawag din? Mega Shopping Day, bibili ka ba? Yes, 'di ba? Yan ang pangkamo nila. Sinasabing mas mabilis ang economic decision ng isang individual kung magkakaroon ng reward o discount system o pabuya. Diba sa mga wanted, nagkukumahog yung mga wanted, 10,000, 10,000, $10 million. Ala, kahit anong gagawin mo diyan, makuha mo lang siya. Di ba? O sige, sinong ano rito?
Bigyan ako ng pulang sapatos, di ba, sa Simon Says. May reward kasi. At kumikilos ang tao na nagde-decide siya na kumuha ng ganitong klaseng unit o a value of ano ba, ating, di ba, sapatos. Kasi ano, merong reward. Okay? So, madali kang makakapag-decide dito. So, sa ganitong sistema, tinitingnan ng isang consumer kung may pakinabang sa kanya ang pagpipilian o magkakaroon siya ng profit, makikinabang siya, kikita siya, magkakaroon siya ng pera, magkakaroon siya ng reward, magkakaroon siya ng discount, dadami pera niya, mas maraming matitipid, and for that matter, he can decide very decide agad. Uy, may save sa SM, 50% discount. So good, o, di ba? Buy item and be a winner. Okay, makakapag-decide ka sa gano'n. O, nakukuha? Anong decision, anong principle ito? This is a reward system. O, kapag may pabuya, mas mas mapabilis ang ang kilos, mas bumibilis ang decision making. Pag wala, ay wala. May palaro sa classroom, sir, anong reward? Oh, ay wala eh. Grade lang. Ay, oh, may palaro ako. Sir, anong premyo? Oh, isang laptop na gaming laptop. Wow. O di nakikipagsuntukan ka pa para makasagot. Okay? That's the point ha, hindi yun nakikipagsuntukan. Mas mabilis ang kilos, mabilis ang decision making kapag merong reward system. Gets? So to summarize, the principles o nagpagpapasyang pangkabuhayan, principle number one, trade-off, lahat ng bagay ay may kapalit o kabayaran. May mawawala at magkakaroon ka. Trade-off. Attend ako ng party. Ay hindi, sabi ng isa, ay hindi, may exam ako bukas eh. Ay bahala ka, sige. Umatin yung party ng isa, pero hindi naka-attend kinabukasan kasi lasing. Kasi lasing siya. O kaya napuyat sa pakikipag-party. Yung isa naman nakakuha ng test, may nawala, merong, ano ba, may nagkaroon, trade-off. Okay ha? Nagagamit ba natin to sa pang-araw-araw yung trade-off? Yes, di ba? May nagde-decide ka kung anong. Principle number two, ang pagpapasya ay bungang pagtitimbang ng kapakinabang at kabayaran o kapalit. Opportunity cost. Ano bang mas mahalaga? Timbangin mo yung ito, di ba? Nagdi-decide ka, depende dun sa kapakinabangan at kapalit nito. Okay? Siyempre mawawala din yan, pero tinitingnan mo yung value o halaga ng desisyon mo. Di ba sa pagpili ng boyfriend, ano ba yan? Boyfriend, ano bang may kotse, mayaman o pangit o pero gwapo, di ba ginagamitan din ng opportunity cost yun? And the decision making. Sir, economics ba yun? Oo. Di ba? Oh. Number three, ang pagpapasya ay nababago batay sa dagdag na kapakinabangan o dagdag na kapalit. Yan tinatawag ng marginalization. Nagbabago siya, no? Depende saan, sa situation. Diamond ba o water? Ha? Yun ha, yan ang tinatawag ng marginalization. Kapag diamond, gagastos ka ng kasi gustong-gusto mo siya. Sagad ang gastos. Okay. Prinsipyo number four, ang pagpapasya ay ayon sa makukuhang insentibo or we call it as the reward system. Okay? Yun. So, to summarize, yan, we have four decision making. To review our gawain, pagsusuri ng benepisyo, benefits at kapalit, trade-off. So, gagawa ng ganitong klaseng table at ganyan, isusulat lang kahit one sentence or a paragraph or ano yung benepisyo ng pagtatrabaho pagkatapos ng senior high school. Ano yung kapalit naman?
Obviously, ang sagot ko na kanina at ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Ganoon din ang benepisyo at ang gawain. Number two, magsulat ng sanaysay tungkol sa pagpili at pagpapasya. Kung ikaw ay kung ikaw may pagkakataon ng bumoto sa eleksyon, although wala pa, di ba? Pero if ever you will be given a chance, iboboto mo ba yung nagbigay sa'yo ng 1 kilong bigas kapalit ng boto niya? Bakit o hindi? Pangaturanan mo siya. Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung value? Ano ba yung ano? Okay? Ay, sir, ako kukunin ko siya. Pero hindi ko siya boboto kasi ano siya eh. Corrupt. Hindi pa nakaupo eh. Nangangampanya pa lang corrupt na. Ah, di ba? May mga ganong sagot, ha? Okay? Yes. Sir, pwede po matanong kung ilang sentence po? Kahit maigsi lang siya, basta nandun yung point ng sagot mo siya. Huwag mo nang pahabain kasi ano, get to the point at direct to the point. Ay, gusto ko magtrabaho kasi Okay po, kailangan thank ng you po. okay. And of course, and that's it. Any more question? Sir, Yes. pwede niyo po bang isend yung PPT po sa GC natin para makapag-read din po kami ng notes po? Yes, yeah. For your reference yan. Lagi yan. Hindi ko lang alam kung kasya yung video, no, yung recorded. Tingnan natin pero mm, the PowerPoint will be sent. Okay? Thank you po. Any more? None po, sir. Kailan nasa-submit? Ako na nagtanong ano, o kailan isa-submit? Siyempre sa klase natin Tuesday. Naka-print out na siya, 'di ba? At saka computer type siya. Hindi siya handwritten para ano. Okay? Lagyan niyo rin ng cover letter niyo para ano. Yes. Sir, ano yung may assignment po ba? Yun nga, yung gawain 1 at saka gawain 2. Kapag binigay ko yung PowerPoint, basahin mo yung gawain 1 saka gawain 2. Okay Isasabit sa po. Tuesday pa yan. Tuesday pa yan. Naka-print out Lahat siya. ay computer. Hmm? Lahat printed. Yes, yes, yes. Computer type printed. Any question? Because pag wala na, that's it. Saglit lang natin ginagawa ang ano. I hope natuto no ng mga 4 principles of economic decisions. So kapag nagde-decide kayo, alam ko to, tinuro ni Sir J ito, ano to, opportunity cost. Alam ko 'yan. Kung bakit nagdadagsa ang tao sa SM pag pag Christmas sale. Tinuro sa akin yan, reward system 'yan, no? O yan, ina-apply. Okay, kung no more, that's it. Let's have call it a topic for our first online online class para maano tayo. And later on, I'll be sending or I'll be posting the PowerPoint to GC and to the LMS as well. Okay? O, sige, thank you very much and thank you for coming to class. For our GC addendums, if you want to say something or hindi masabi dito, walang microphone, walang etc. Pero bago tayo ano ba tawag dito? Alam niyo na.
Open please for the shots natin. Yan. Thank you, thank you. Sige, you can ano have it print screen or ano. Wait lang ha. Gusto ko yung sa camera. Okay, thank you. Pwede na, pwede na. Thank you po, sir. Goodbye Kita po. ulit tayo sa Bye po, sir. Bye-bye, bye-bye. Bye po. Thank you po, sir. Thank you.